netong si isa sa mga abogado, Jalalay, netong si George Garcia. At papasadahan din natin na mabilisan. Teka lang. Etong si Vice President Sara Duterte, ang kanyang kung anong masasabi niya dito kay Kitty Duterte, marami hong bumili kay Ma'am Kitty. Napakahusay, napakagaling, kumbaga yung ano niya, stage presence itong si Tatay Digong, talagang ramdam mo pagka nagsalita itong si Ma'am Kitty Duterte. Kanino ho ba natin nakikita yung ganyang klaseng stage presence pagka nagsasalita sila sa entablado? Una dito kay Mayor Baste Duterte, pagka yan nagsalita, kung nakapikit ka, yung punto, yung tono, Tatay Digong na Tatay Digong eh. Sa babaeng version naman, itong si BP Sara at itong si Ma'am Kitty Duterte. Mamaya ho natin panoorin yan, pero umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Sir Chito Samontina. Ito, pakinggan ho natin to. Kumanaw boto, pero nausik ang akong boto Nako. sa mga senators. Yung nanay nahitabo, para makita ninyo nagboto ko. Oh. Ang nahitabo, kay Nagboto rin pagsulod tayo. na sa kuang balota sa machine, ipacheck sa kuha sa screen, ma-scroll man ang screen. Itanaw na ako tama. 12 kabog akong senators, siyempre. Siyempre. Ug siyempre naapog ko'y kudigo sa kuha mga senator. Ang kapait, paggawa sa resibo, natingala ko, nangita ko sa mga senators. Kita na ako sa local pa man ako nakita sa pinakaubos. Tama. Pag-abot sa mga senators, ang nakabutang overvote. Nako. Nganong na overvote man nga tama man ang ako ang gibutang 12 ra ka buok. Gusto na ako videohan, gusto na Papaganyan ka na lang talaga. Grabe, sakit sa ulo, di ba? Binilang mo ng paulit-ulit. Wala ka pa sa presinto, nasa bahay ka pa. Talagang gumawa ka na ng listahan kung sino yung mga iboboto mong senador, kung sino man ang binoto nitong si Sir Chito o panigurado Duterte niyan. No, kung nagdagdag man siya, sigurado pasok yung Duterte niyan. Di ba? Inayos mo. Excited ka eh, di ba? Naku, ito na yung pagkakataon ko. Sa haba-haba ng eleksyon, kampanya, ito na talaga. Ito na yung moment, ika nga, na kung saan bibilugan, si-shade ko na yung mga dapat i-shade. Yung mga pangalan na talagang gusto kong manalo, di ba? Ganun tayo, excited tayo eh. Yung makaupo tayo, ma-shade na natin. Tapos pagka ipinasok mo, binilang mo ng 5 beses, 10 beses, 20 beses na hindi overvote, na yung mga individual na sinade mo, yun talaga ang mga gusto mo. Tapos nung ipinasok mo sa makina, yung paghihintay, yung pangangampanya at pagkukumbinse sa iyong mga kamag-anak, yung balota na ang bibilangin, naku, nagkaroon ho tayo ng diferensya. Di ba ang sakit ho nun? Masakit ho yun. Hindi ho, sabihin ko sa inyo mga kababayan, noong medyo kabataan natin, hindi ho natin nakikita ang halaga ng pagboto. Sa totoo lang ha, hindi ho natin nakikita yung tipong, ba't boboto ka pa? Isa ka lang naman eh. Ano bang mga difference na hihahatid mo sa eleksyon? Pero hindi ho pala ganun yun. Yung balota na yun, doon nakalakip lahat ng iyong inaing talaga, hinaing sa gobyerno, lahat ng iyong gustong mangyari, kumbaga ibinuhos mo yung iyong emosyon, yung iyong damdamin doon sa kapirasong papel na yon na naglalaman ng mga kandidato na umaasa ka pagka napunta sila sa Senado, gagawin nila ang tama. Tapos pagpasok mo sa makina, anak ng tokwa, overvote. Pagka ganun ang nangyari, langyang yan, George Garcia. Mamaya papakinggan natin ang eksplanasyon ng aso nitong si George kung ano masasabi niya dyan sa overvoting na yan. Keso kailangan daw malagay sa minutes, hindi na daw dapat pag-usapan sa social media. Walang iya ka! Hindi naging aware yung ating mga kababayan na mayroong kabalbalan na nangyayari sa mga makina na yan. Mamaya. Tuloy muna natin to si Sir Chito. gusto na picturean na nanghid ko. Pero, niingon ang tigbantay nga sir, bawal baya picturean or videohan. Sa mag-ausab, gi-review na ko ang screen. Tama ako ang mga gipang shade-shadean dito, 12 ra ka buo. O para masayod mo na, ako'y kudigo, pero nga nung overvote man, nausik ra nga akong boto.
Hmm. Nangutana ko sa mga watchers dito na siya, sir, ikaduha na ka nga ingon anak. Naku, kaduha. Tama akong pag-hindi ko pangalawa na ho kayo sa mga nangyaring ganyan. Anak ng toko ah. Dapat pagka merong insidenteng ganon, bigyan nyo ng kalayaan yung mga butante na picturean yung kanilang resibo. Nakanang toko ah, lahat na lang kasi bawal. Sa tingin nyo, bebenta niya yung si Chito sa Montina, bebenta niya yung kanyang boto? Ganon mo ba para sa vote buying? Pagka merong insidente, dapat bigyan nyo ng kalayaan yung mga butante na picturean yung kanilang mga resibo. Langya kayo. Ngayon, walang resibo tong si Sir Chito. O anong papakita niya sa ating mga kababayan. Kumbaga yung laway lang at yung listahan lang niya. Pero tayo ay naniniwala dahil maraming magkakahalintulad na pangyayari ngayong araw na to, ang kahalintulad na nangyari dito kay Sir Chito sa Muntina. Diba? Yan ang problema natin dyan. O, tuloy. Ayun. Nausik ang akong boto sa mga senator. Nausik ang aking boto sa mga senator. Nausik? Ano ibig sabihin na nausik? Nasayang. Hindi ko natin maintindihan. Sir Chito, paano tayo? Pinapanood natin ang mga podcast niyan eh. Di ba? O, nausik. O, hindi, nasayang o nabaliwala. Hindi ko natin alam. Pero ang sigurado natin dito, pagka overbook, talagang nausik yan. Walang, hindi babasahin yan ng makina. Di ba, Sir Anthony George? Di ba, yun ng patakaran, pag overbook, di babasahin. Pag underbook, babasahin. Kaya okay pang mag-Duterte kayo, kesa mag-Duterte 12. Tayo Duterte no lang ho talaga binoto natin, no? Sila lang ho talaga. Yung 10 na yan, kagaya ng napag-usapan, kagaya ng kung sinong inendorso ni Tatay Digong, sila lang ho ang ating sinuportahan dito sa election na to. Nausik ang aking boto sa Senator. Lungkot nitong si Sir Chito. Naglagot ko! Naglagot. Yung tipong madaling araw pa, naligo ka na, no? Patabo-tabo ka, boboto na ako, naknanto ka, babawian ko na kayo. Tapos kape-kape ka pa, oh, hindi pa, sarado pa yung mga porsindo. Puyat yan si Sir Chito, kaya nakasalamin eh, oh, yan, kape-kape ka pa dyan, oh. This is the moment of truth. Pagdating sa porsinto, overbook. Okay. Ayun na nga. Pakinggan natin ang eksplenasyon ng isa sa mga aso nitong si George Garcia kung ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling ma-encounter nyo ang na-encounter na yan itong si Sir Chito sa Muntina. Eto, pakinggan natin itong isa sa mga julalay nito si George Garcia. Si Comelec spokes Attorney Rex Laudianco. Ha? Ayan si Attorney Rex Laudianco. Wala na si ano, no? Yung pangalan nun. Yung Comelec spokesperson, yung sikat, yung medyo malaking yung kaha niya. Kalimutan ko pangalan nun. Pagka yung talaga nagsasalita dati sa Comelec, marami din nang gigigil dun eh. Ngayon napunta na dito kay Laudianco. Ito, game. From Davao, si Chito sa Muntina, and naglabas po siya ng video kasi kasi Bisaya siya, tapos i-translate ko lang po attorney. Kasi daw nag-vote po siya ngayon. And then pagpasok po niya doon sa is pinakita naman sa kanya yung sa watcher po attorney, no. And then right after paglabas po niya doon po attorney, ang nakita po niya pagdating po doon sa local kompleto. Pagdating po doon sa list of senators, which is 12 po yung binoto niya, ang lumabas is overvote daw po siya. So, can you please give clarification po para mayroon lang po tayong counterpart po sa sinabi po niya. Dito lang po tayo. Ganito lang po kasi, marami po kami natatanggap na allegation. Again, hindi po ito binabaliwala ng Comelec and we're taking this seriously. Ang sa amin lang po, mayroong prosesong legal. Kesa po magsabi nila, ano po ang pwede natin gawin? Una, botante mismo, ipanote mo under oath dun sa minutes. I-claim mo talaga yan, pirmahan mo yan, sumpaan mo yan, na talagang yun ang binutuhan mo. Anak ng tuko, sumpaan mo yan eh. Nipicturean nga, ayaw niyong payagan na nasusupaan. Buisit na yan, sumpaan niyo yan, i-under ng minutes yan. Pinakamahalaga dyan, yung picture. Pagka pinicturean yan, yung si Chito sa Muntina, nandoon yung mga pangalan ng kanyang binotohan. Ngayon, yun na ang katibayan na talaga sila yung mga binoto nitong si Chito sa Muntina. Anong ginawa nyo? Kahit na merong insidente, bawal pa rin magpicture.
Anak ng tokwa. Yung iba nakakalusot, meron tayong nakikita. Pero tayo hindi mo natin sinubukan kasi sumusunod tayo sa rules. Baka kasi imbis na makaboto tayo, ang tagal nating hinihintay, baka biglang palabasin tayo sa pusinto. Kaya sumunod tayo sa rules. Diba? Kaso ang problema dito, kung merong insidente, pagbigyan nyo na picturean para yung mga insidente kagaya kay Chito, mapakita sa sambayan ng Pilipino na kailangan ilabas sa social media. Mapag-usapan sa social media para ma-pressure yung mga ahensya na dapat ma-pressure na ayusin nila yung mga dapat ayusin sa sistema. Nakananto ko, ito talagang aso nitong si George, pambihira pagka dumali, nakakagigil. Bakit? Para kung meron man po magpa-file ng election protest doon at bubuksan ang balota na yan, ang ballot box na yan, pwede namin magamit yung statement mo. Meron ka pang pwedeng gawin. Magreklamo ka po sa COMELEC formally. Kasi yung Nakananto ko, ang haba ng proseso. Di ba? Magreklamo sa COMELEC. Ano ang gagawin ng COMELEC? Na iyong electoral protest ni Bangag noong 2019, 2016, natapos na ang termino ni Lenny, hindi, walang nangyari doon sa kanyang reklamo sa COMELEC. Anak ng tokwa, yun nga, vice presidential candidate, natapos ang termino ni Lenny, hindi na-resolve yung problema. Ano pa kayang magagawa niyang si Chito sa Montina diyan sa reklamo na yan? Anak ng to. Lang yan. Simple lang yan. Simple lang. Kung may mali, pagbigyan nyo na picturean. Karapatan ng bawat botante na mayroong panghawakan na ebidensya na mali yung pagkakabasa, mali yung makina ni George Garcia. Kaso ayaw nyong ilabas sa publiko. Kasi pagka nagkataon, nako, baka hindi pa nag-uumpisa ang bilangan sa COMELEC, baka nagkakabilangan na sa social media. Yun ang iniiwasan nila sa totoo lang. po yung sinasabi natin, kesa po mag-iingay tayo na walang kapupuntahan, daanin mo sa isang proseso na merong kapupuntahan. Wag mo sabihin yung Brad na walang kapupuntahan. Yaang mga pagsasalita na yan sa social media, nagkakaroon ng awareness sa ating mga kababayan na i-double, triple check nila yung kanilang mga binoto. At doon sa resibo, pakasiya sa ating maigi kung ano ba ang note doon sa ilalim, undervote, overvote. Huwag sabihin walang kinahihinatnan. Yan for public awareness. Ayaw nyo na talagang merong magsasalita sa social media ngayon, Lang yan. Ganun na lang. Ganun na lang talaga gagawin natin dito sa bansa na to. Ibig sabihin yung mga ganyang klaseng statement, walang kakwenta-kwenta. Ito eye-opener, hindi lang sa mga botante, maging sa COMELEC, na dapat sana bigyan ng konting leeway yung mga botante na nagkakaroon ng problema sa kanilang balota, sa kanilang mga resibo. Dapat mapicturan man lamang nila. Kaso wala pati yung kalayaan na yon, kinuha na sa atin itong mga walang yang to. Boto mo yun di ba? Ano ba naman yung resibo? Kung walang problema, okay, sige, wag yung picturean kasi bawal para iwas vote buying. Walang problema. Pero kung merong issue, bigyan nyo naman para merong pinanghahawakan yung mga individual na kagaya nitong si Chito na mapakita at meron silang resibo na ayan yung resibo ko, talagang ganito nangyari dyan. Hindi kagaya na nangyayari ngayon, laway lang. Tapos sasagot mo pa, dapat formal na ganito, dapat manote sa minutes. Election protest, mag-file ng reklamo at pareho po yun ay sinusumpa. So hinihiling po sana namin dahil nga po binibigyan. Good luck, Chito. Good luck sa electoral protest. Good luck. Diba? Nakita nyo kay Marcos Jr., kay Leni Robredo. Good luck sa electoral protest. Electoral protest? Ano sinasabi mong electoral protest, Brad? Importansya namin ng ganitong bagay, kung nanaisip po niya, mag-execute po sana ng isang affidavit, sworn affidavit patungkol sa bagay na ito. Baka po magamit ng nais magpabukas ng ballot box sa isang election protest. Okay lang bubuksan sa 2028. Kailan bubuksan? Sa 2028? Pambihira, oo. Yan ang problema sa sistema nyo. Napakabantot. Sabaw-sabaw ang sistema ng COMELEC. Bakit ba kasi ayaw niyong magkatarahan? Di ba? Magkaroon tayo ng manual voting, manual counting. Bakit takot na takot kayo doon? Di ba? Hindi niyo ba pansin? Takot na takot sila doon sa hybrid na magkaroon ng manual voting. Anong nangyari dito sa COMELEC na to? Pambihira talaga, oo.
Eto, dito ho tayo kay Eteng. Ha, baka meron pang sasabihin itong aso nitong si George Garcia dito. Eto naman, madam, kung meron ho daw kayong problema sa nangyaring botohan kanina, mag-execute kayo ng protest, electoral protest. Eto, pakinggan ho natin itong si madam kasi sinasabi nitong isa sa mga jalalay nitong si George Garcia, tagapagsalita ng COMELEC, dapat isali yan sa minutes. Isali yan, huwag magsalita sa kung saan-saan na... Di ba? Ito, pakinggan nun natin to. Makinig ka ha, dito sa jalalay nito si George Garcia. Ano bang issue dito sa ano? Ano bang issue dito sa nangyaring botohan kanina ha? Ito, pakinggan nun natin. Game. Elementary School dito. Ito. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Bembo Elementary School dito sa Taguig City. Bembo. At meron tayo natanggap ng mga reklamo kung saan meron daw mga balotang pre-shaded na. Madam, appreciated ang balota nyo. Isali sa minutes, huwag kayong magpa-interview kung kani-kanino. Magsampa kayo ng electoral protest sa COMELEC. Yun ang tamang gawin dyan. Mali yan. Isama sa minutes, gawa kayo mag-execute kayo ng sworn statement nyo na merong appreciated. Anak ng toko, anong klaseng yan, sir? Pambira. Pagpasok po kasi namin, hinanap namin yung pangalan ni tatay. Tapos may lumapit po sa aming naka-white. Binigyan... Naku, itong si tatay, Tay, sabi ho ng tagapagsalita ng COMELEC, isalim sa minutes o mag-file ng electoral protest. Diyan sa COMELEC. Para dito sa tagapagsalita ng COMELEC, di ho ba kayo naaawa kay tatay? Yung hassle na gusto nyong ibigay sa kanya, talagang sukdulan. Hindi ho ba pwedeng doon pa lang sa prosinto, ma-address na yung mga issue na yan? Appreciated. Ang daming balota. Bakit di nyo bigyan ng bago? Anak ng tokwa. O baka kahit na merong ganitong klaseng issue, hindi na napag-uusapan. Dahil siguro meron ng arrangement sa mga otoridad na kung sino man ang nasa balota na pre-shaded, napakiusapan na yan dun sa mga makakapangyarihang nilalang ngayon sa administrasyon itong si Marcos Jr. Imagine pre-shaded lang yan. po kami ng balota. Tapos pag open po namin nung naka-envelope, brown envelope, pag open po namin, meron ng shade yung mga may mga mark na po. Maaari po ba naming malaman kung ano po yung mga naka-shade? Party list po ba? Senador or mayor? Lahat po meron ng naka-shade. Lahat. Kumbaga dadagdagan mo na lang. Kasi yung sa senador nila is 9. So magdadagdag ka na lang. Ako, yan na nga ba problema natin? Bembo Elementary School. COMELEC spokesperson. 9 kandidato ng pagkasenador. Hulaan ko kung sino mga yan. Pacquiao, Lacson, Soto. Hulaan ko lang hulaan ko. Pwede akong mali dito. Pwede tayong mali. Appreciated Sino ba yung mga yan? Imposible naman taga PDP laban yan. Walang maglalakas ng loob na magkaroon ng appreciated na nasa PDP. Yung mga nabanggit natin na yun, siguro, hindi mo natin sinasabing sila. Yung possible na mga nandun sa pangalan. Kasi yung mga pangalan na banggit natin na yun, Pacquiao, yan yung mga pangalan na laging, yung mga survey na naglalabasan, lagi yung mga pangalan na kaakibat ng mga survey ng SWS. Tama, mali. So, malamang sa malamang, again, di natin sinasabi yun ang mga pangalan kasi hindi naman nabanggit. Possible na yung mga nabanggit natin na yun. Kasi doon sa Duterte, imposible yun. Imposibleng malagay pangalan nila doon. Wala ho silang pambabayad ng mga makakapangyarihang nila lang para yung kanilang mga pangalan automatic nang naka-shades doon sa mga balotang ibinibigay sa mga botante diyan sa Bembo Elementary School. Pero kung shade na yung mga balota na binigay, kasi dalawa, katulad sa tita ko at saka dun sa isang senior, kanina pa silang 5, tapos late na dumating yung balota, tapos pagdating yung balota, may shade na talaga siya. Binigay Electoral protest. Huwag ganyan. I-insert sa minutes dapat. Yung documentation na kagaya nito, walang kwenta yan. Kailangan natin electoral protest o i-insert sa minutes ng mga prosinto na bawal nga mag-video Bawal nga picture.
minutes na sinasabi nito? Di ba? Paano minutes? Yaan ho lantarang dayaan. Ha? Comelec spokesperson, lantarang dayaan yan. Hindi sinyed ng mga botante, pre-shaded ang mga balota. Anong tawag dyan? Nagsusumigaw na sa inyong harapan yung lantarang dayaan, pero gusto nyo, electoral protest sila. Insert sa minutes yan. Nakanantokwa. Wala ho yun. Matatapos na mga termino ng mga ano yan. Baka hindi pa natalakay sa Comelec yung protest niya, mga bis. Ito talagang mama na to, sa totoo lang, wala, sa pagiging spokesperson na to, wala pa tayong narinig na lumabas na matino sa bibig na itong mama na to, sa totoo lang. Wala pa tayong narinig na kapakipakinabang na lumabas sa bunganga nitong mama na to. Imbis na i-encourage na kung meron ho kayong na-experience na ganito, ganyan, ipagbigay alam sa mga otoridad at i-document nyo ho yan, gawan nyo ho ng documentation via picture, via video, na yaan ang iyong bubibinoto at itong lumabas. Imbis na i-encourage, no, bawal yon. Kung again hindi natin sinasabi sa lahat dapat picturean. Tama naman para sa walang vote buying. Ang sinasabi natin dito, pag may issue yung resibo, bigyan nyo ng leeway. Bigyan nyo ng kalayaan yung botante. Sinasabi nyo, sagrado yan. Makipag-participate kayo, sagrado ang boto nyo, lumabas kayo, bumoto kayo. Pero pagka nagka-problema, mag-electoral protest na lang kayo. Naknantokwa. Sa amin yung balotas, actually sa nanay ko yun, dahil nga hindi siya pwedeng magsulat, ako yung naka-waiver. Ngayon po, nung binigay sa akin yung balota, pagtingin kong ganun dito, nagulat ako kasi yung party list, meron na kaagad naka-shade. Sino? Dapat sana Ano kaya yung party list? Dapat hindi kinat. Dapat pinarinig sa atin, Duterte ba yan, Ipanaw ba yan, o kung ano man. Pero sigurado ho tayo, wala doon sa nabanggit natin na yon. Malamang sa malamang, eto hula lang. Malamang sa malamang, mali tayo dyan. Solid North, o di naman kaya Tingog Party List, o di naman ho kaya Four-Piece Party List, PBA, o malamang sa malamang, di ba? Pre-shaded Yeah, alam naman ho natin kung sino yung mga gustong mag-number 1 na party list yan. Hindi ho natin sinasabi na yung mga nabanggit natin na yun. Yun yung mga posible kasi sila yung mga maiinit Sila yung tipong kagaya nitong Tingog, sabi ni BP, kay tambalus-lus yan. Bang klase talaga tong election na to. Ito yung pinaka-chaotic, pinaka-magulo na eleksyon na ating nasaksihan sa loob ng ilang taon, 2016 hanggang ngayon. Ito ang pinakamagulo. 2016, 2019, 2022, itong 2025. Ito ang napakaraming anomalya. Nagsusumigaw na ang kadayaan, nagsusumigaw na ang kaguluhan. Generally peaceful pa daw ang eleksyon. Wala daw nangyayaring dayaan. Gayong napakarami nang nagsasalita sa social media, pre-shaded, vote buying, merong wristband, Pero generally peaceful. picturean ko, sabi bawal daw. Mga kapatid, kasulukuyang may pumunta ng legal para imbestigahan itong nangyaring may mga balotang naka-shade na. And ayun nga, meron akong narinig na dalawa kanina na senior citizens natin na sinabi nila merong shade. Tapos nung chinek ko, hindi naman siya full shade pero parang may tanda and it's noticeable talaga. Sa amin naman, pagka binigay namin sa voter yung ballot kasi, yung support staffs na nagdi-distribute sa kanila is hindi talaga nakaka-open ng envelope na binigay namin. Before namin ibigay sa kanila yung ballot nila, na pumipirma sila ng isang consent form na pinapayagan nila kami na i-claim and dalhin sa kanila yung ballot nila. And yung ballot na yun, pagka binigay namin yung consent form sa tinatawag naming chairman, which is yung parang nag-aasikaso ng precinct nila, pagka binigyan na namin yun, sila na yung maglalagay ng ballot directly dun sa envelope. And together with the support staff, merong poll watcher, meron ding support staff from that specific precinct na mag-handle nung
nung mismong envelope itself para hindi mabuksan ni support staff from the priority yung balot. So wala silang access doon. And kami din, wala din kaming access doon aside from it's sealed. Kami po ang na-assign doon sa priority polling precinct. As early as 5 a.m. po, start na po yun. Bali, at that time, medyo humaba na yung pila. Marami na po yung ating seniors and PWDs. Sa pila pa lang, nag-peel out na sila nito. Talagang humaba ng pila, nainip yung iba. Ngayon, ang nangyari, yung ibang nainip, may pinasa na silang waiver. Nilakad na ng aid ang mga papel nila, kinukuha na doon sa presinto. Yung mga nainip naman, sa tagal, umakyat ngayon sa nila, sa kanilang presinto para doon na lang bumoto. Ngayon, parang nagkasalisa, yung ibang balot naman nila, nakuha na, nandun na, naibaba na, tapos wala sila. Parang pumending doon yung balot na naipatong lang doon yung balot nila. Ang bantot ng sistema, di ba ho? Hoy! Attorney, tingnan mo yung mga tingnan nyo yung pangangasiwa nyo sa halalan ngayong 2025. Di ba napaka-chaotic? A day before, kung pwede, di ba, yung mga merong PWD may edad, di ba? Yung mga medyo matatanda na, dapat bago, kunyari, kahapon, dapat pinauna na silang bumoto eh. Meron ng special na porsinto o kaya meron silang allocated precinct na diyan lang sila, yung na yan, hindi makikipagsabayan doon sa mga normal. Diba, kagaya natin, yung tipong kahit na pumila ka ng 25 to 30 minutes, so walang problema. Mantakin nyo, madaling araw na nakapila, inabutan na ng tanghali, hindi pa nakakaboto, dahil dyan sa bulok na sistema na ginawa ngayon ng COMELEC. Babalita ko natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, hindi pa rin natatapos yung ibang mga kababayan natin na bumoto. Marami hong delay. Pero meron naman di ba, sarado na daw yung mga voting precinct. Hindi mo natin alam kung anong mangyayari dyan sa mga kababayan natin hindi pa nakaboto. Mag-aalas 8 na ng gabi. Ginagawa ko natin tong video na to. May 12, 2025. Mag-aalas 8 ng gabi, 7:55. Base ito sa mga post, sarado na yung mga presinto na kung saan boboto. O kung sarado na, paano pa yung mga iba natin mga kababayan hahabol? Sa bagay, kung talagang gusto mong boboto, kagaya na sinabi natin kanina, maaga ka dapat. Maaga. Kaso kahit maaga, bantot nga ng sistema, di ba? Mga PWD, mga senior citizen, dapat sila yung prioridad kasi mahihina na kung tuhod ng mga yan. Naka-wheelchair na lang yung iba dyan. Diba? Dapat binigyan nyo ng prioridad yan para dito kay George Garcia. Puro kasi pangkakaso yung nga ito pag nyo eh. Puro kayo kasuhan. Meron lang mabanggit na ganito, kakasuhan si ganito. Misinformation, disinformation. Imbis na inatupag nyo yung sistema, na busy kayo sa kakakaso ng mga tao na nagsasalita sa sistema ng COMELEC. Ngayon, ang may naging kasalanan siguro doon din sa ibang staff. Siguro na sa dami nga struggle nung ay abot nila yung hindi para doon sa na balot. Parang nagka-rumble yung kasi hindi naman nila chinek kung yung may shade na ba yun. Kaya pag akyat nung balot nung boboto, pag check niya, may shade na to. Nagka-problema rin kami dahil dito sa support staff namin as COMELEC, 30 kami. Pagdating namin dito, may mga support staff na humalo sa amin na hindi naman saklaw ng orientation namin. Kasi nga, nagulat nga ako, kasi yung shade, yung lace nila is pula. Ang lace lang namin is ganito. Kaya parang, nakihalo, doon sila parang jumuti sa area namin. Kaya parang sobrang crowded kami. Gumulo yung area ng priority polling precinct. Yun po yung So anong dapat natin gawin yan? Palakpakan natin ang COMELEC sa napaka-organisado at napaka-payapa at talagang napaka-ayos na pangangasiwa ng ating 2025 midterm election. Palakpakan mo natin. Itong si George Garcia at ang kanyang aso na si Attorney Rex Laudianco. Kaya mga mga boy kaso, mga mahilig mga kaso. Hindi pwedeng punahin, hindi pwedeng sitahin, hindi pwedeng bigyan ng payo, hindi pwedeng ganuhin. Pagka napagtripan ka naman, kakasuhan ka naman. Kasi Attorney Respicio, wala akong ginagawa kundi mangkaso ng mangkaso. Kaya ngayon, ano nangyari? Ano nangyari ngayon sa ating eleksyon?
Merong ibang porsyento, talagang anggulo ho. Mga army, nagpapaputok ng kanilang mga armas, di ba, para mapigilan lang yung crowd. Meron sa daan, talagang meron ng anomalyang nangyayari. Anong ginagawa ng COMELEC? Dito ho tayo. Kay Vice President Sara Duterte, yari na rin naman ho tayo dyan kay ano. Dito ho tayo, nagsalita itong si BP Sara, kaugnay doon sa napakahusay na pagsasalita nitong si Ma'am Veronica Kitty Duterte sa publiko. Pakinggan natin itong mga kababayan. Ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, 21 years old. Usually yung mga ganyan na bata, they would say, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung wag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my faith. Kaya meron siyang resistance sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din talaga mag-doktor, naging abogado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad, diretsyo, na ito yung likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang public na persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. I was always a work in progress sa aking pagtanggap, sa aking role sa ating bayan. But siya, automatic yun sa kanya. So, masaya ako for her because that is one challenge na hindi na niya kailangan pagdaanan. Yung pagtanggap, acceptance sa kung ano man yung calling mo. Ayun na nga ho mga kababayan, totoo naman ho yan, marami ho talagang bumilib dito kay Ma'am Veronica Kitty Duterte sa kanyang ginagawang pagsasalita sa social media. At sa mga speech niya, sa mga kahit na binabasa niya yung kanyang mga talumpati, sa edad niya hong yun talagang nakakabilib. Nung 21 anyos ho tayo, wala. Ano ba ginagawa natin nun? wala ko tayong ginagawa noong mga panahon na yun. Diba? Wala ko tayong pakialam sa politika noon. No? Wala ko tayong pakialam sa politika. Hindi nga tayo bumuboto noon, hinaya. Pero itong si Ma'am Kitty, bumilib po tayo. So guys, maraming salamat sa pag-support sa PH Update para sa COMELEC. Sana yung mga naririnig nyo sa social media, hindi magsilbing sana magsilbing constructive criticism. Wala naman ho kami dito para banatan lang kayo, ganito nga. Nagsasalita ho tayo pero nagbibigay rin naman ho tayo ng suggestion para talagang yung confidence ng ating mga kababayan dito sa ahensya na to talagang tumaas. Ngayon kasi pagka binanggit mo yung salitang COMELEC, nako, kontrolado yan ni Marcos Jr. Wala akong tiwala ang ating mga kababayan dyan sa ahensya na yan. Ang pagboto nila, yung karamihan, yung iba dyan, hindi naman karamihan, yung iba dyan, para lang ma-fulfill yung kanilang
mga duty doon sa mga napangakuan nila ng boto, doon sa mga napagkuhanan nila ng pera. Ganun lang naman ho yan. Pero marami ho sa ating mga kababayan dito sa